Chapter 11, Beauty of Sunset. Good afternoon, ma'am. Sunod-sunod ang naging pagbati ng mga empleyado. Mabilis akong bumaba ng kumpanya. Diretso lang ang lakad, nakatungo at hinahayaang pumatak ang mga luha. Nang makalabas sa lobby at papasok na sa parking lot, nanghina ako. Napaluhod ako sa damuhan at hinawakan ng aking dibdib. Umiyak ako ng walang boses. Bakit nasasaktan ako? Is it because of the fear with the thought that they might cheat behind me? Is it because I dislike them having relationship? Or is it because I'm scared that they found each other in the middle of healing? Did they have secret relationship ever since para iwan ako ni Gay that magsama sila ng ganito katagal? Did they cheat behind me? Did they fall in love while still with me? Did they? Mas sumagulgul ako ng iyak. Ang gulo. Wala akong maintindihan. At hindi ko alam kung ano pang paniniwalaan. I should have no feelings towards it na lumipas ng panahon. Malaki ng anak ko. Pero tangina, bakit kasi nasasaktan pa rin ako? Is it the latter? Then, it isn't cheating anymore. We're off when they get on. Or maybe it hurts because we didn't actually break up. We didn't. In fact, we haven't had the closure. Gay just left with no words. Nilamukos ko ang damit kong nasa dibdib banda. I cried silently and endured the pain of the striking sun rays. Pinilit ko ang sarili na magpakatatag at pinunasan ang aking mga luha. Nasa sasakyan si Xander. Hinihintay ako. Hindi dapat makita ng anak ko na pinanghihinaan ako. Tumayo ako at muling humakbang ngunit napatigil din nang biglang may tumawag mula sa likod ko. It was Ashley. She's running towards me. Kita sa mukha nito ang walang humpay na pag-iyak. Bago niya pa akong mahabol, ay mabilis na ako naglakad. Dire-diretso. Bakit ngayon pa ako nagpark sa pinakadulo? Napatigil ako sa paglalakad nang bigla niyang haklatin ang kamay ko. Napaharap ako sa kanya at nadurog ang puso ko nang makita kung gaano siya kamiserable tingnan. She really scared. Her lips trembled. Kaibigan Ara. Umiiyak na tawag niya. Please, Kaibigs, talk to me for a while, please. Nagbadya pa itong lumuhod sa harapan ko. Itigil mo yan. Sigaw ko at napatigil naman siya. Umayos siya ng tayo at patuloy pa rin sa pag-iyak habang nakahawak ng mahigpit sa kamay ko. Anong pag-uusapan natin, ha? Wala ka naman dapat ipaliwanag eh. Ano ngayon kung may relasyon kayo ni Gabe? No, Kaibigs, makinig ka muna. Nanginginig siya. Tama na, pwede ba? Sigaw ko na kanyang kinagulat. Ngayon ko lang siya nasigawan sa tanang buhay ko. Stop calling me kaibigan, because I'm not sure at the moment if we really are. Yes, we are, Arajan. We really are. We're best friends. Don't ever doubt that. Ash, pwede ba? Hayaan mo muna ako. Hinihintay ako ni Xander sa sakyan at ayokong makita niya na nag-aaway tayo. Naguguluhan ako. Litad niya ko at tumalikod sa kanya. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Hindi ko may kakaila na nadudurog akong makita ang best friend ko sa ganoong kalagayan. Pinalis ko ang luhang naiwan sa pisngi. Inayos ang sarili bago pumasok sa sakyan. Mom, are you okay? Yeah, may nangyari lang sa office. Shall we go? Tanong ko nang makabit ang seatbelt. Tumango naman ang anak ko dahilan para lisanin ko ang lugar. Iniwasan ko magtama ang mga mata namin. Ayoko siya mag-alala at ayokong malaman niya ang dahilan ng pagtangis ko. That it's because of his father and mother's best friend. Naglagay ako ng music habang nagdadrive para di marinig ni Xander ang munti kong paghikbi.
Nakarating kami sa bahay. Nag-book agad ako ng first trip na flight papuntang Bora. Excited na hinanda ni Xander ang gamit niya at nag-video call pa sa kaibigan para ibalita ang pagdalaw. Di naman namin binenta ang bahay roon para may matuluyan kami in times like this. Namimiss ko ng hometown ko, ang childhood place, hangin, dagat at sunset ng Boracay. Hindi ako pinatulog ng sama ng loob. Ilang balde ng luha ang iniyak ko nang sumapit ang gabi. Nalunod sa malalim na pag-iisip ng sagot sa katanungan. I cried my heart out until I slept a few hours left before the sunrise. Agad kong sinuot ang shades nang makababa kami sa airport ng Katiklan. Sumakay kami ng van for 10 minutes papuntang Jetty Port at another 15 to 20 minutes papasok sa isla ng Boracay. Sakay naman ng pump boat. Nakatulog kaming pareho pagdating sa bahay dahil maaga pa kaming umalis kanina. Madaling araw pa. Mamaya na rin daw lalabas si Xander dahil may pasok pa si Bernie at ang iba niyang kaibigan. Nauna akong nagising at pumuntang D-Mall para bumili ng pagkain na good for 5 days. Hindi makakadalaw si Maddox dahil may flight siya papuntang Malaysia. Business matter para sa resort na malapit nang matapos. Pagbalik ko sa bahay, gising ng anak ko at nakapaligo na rin. Kinuha niyang plastic na mga pinamili ko nang makita ako sa pinto. He helped me assembling those in the cabinet. I cooked his favorite adobo and we shared laughter in the table. I can't take my eyes away from my son while he's in 7th heaven. He's only the reason why I kept fighting for my life. He's my only reason for breathing. If I can't trust anyone anymore, then I lean on him. Alam kong kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako ipagpapalit. It's like my son is my soul. I can't live without him. Pagdating ng hapon ay nagpaalam na si Xander na lalabas. Magkikita raw sila ni Bernie sa McDo na malapit sa Bloomfield Integrated Academy kung saan siya dating nag-aral. Muli akong naglinis kahit na malinis na rin naman ang bahay. May caretaker na kinuha si Momo para i-maintain ang kalinisan ng bahay niya at bahay namin. Plano ko pa sanang kumuha ng sariling caretaker ngunit tumutol siya. Wala rin naman daw kasing magbabago. Nang matapos ang paglilinis, umupo ako sa sala at kinuha ang cellphone. I did everything to kill time. Nag-browse ako sa social media at wala man lang akong napala. Kalaunan, napagdesisyonan kong pumunta sa baybay. I walked by the seashore with a simple white and yellow floral dress. Napapapikit ako tuwing tatama ang payapang hangin sa aking mukha. Pasok naman sa kalamnan ko ang alon sa dagat. Namiss ko to ng sobra. This is the meaning of life for me. This is heaven, and this is my comfort zone. Sa hindi mapangalanang dahilan, tumulo ang luha ko. Bakit kasi sa dinami-rami ng tao, si Ashley pa. Si Ashley nakasama ko mula pagkabata. Halos magkadugtong ng ang bituka namin ng kabataan dahil sa hirap kaming paghiwalayin ng mga magulang namin. Umupo ako sa buhanginan at niyakap ang aking sarili. Agad kong hinilig ang aking baba sa tuhod na yakap-yakap ko. Malalim ang aking pag-iisip habang nakatingin sa palubog na araw. Dahil sa nangyari, di ko na alam kung sino pang paniniwalaan. Sarili ko na lang at ang anak ko ang karamay ko. Pati tuloy si Momo na walang ginagawa, parang gusto ko na rin pagdudahan. Ayoko na. Hinubad kong suot ng floral dress na nag-iwan ng simpleng white two-piece. Nilapag ko ito sa buhanginan kasamang tsinelas ko bago ako sumulong sa tubig. Lumangoy ako hanggang sa aking makakaya at tumigil ako sa kalagitnaan habang nakatingin sa palubog na araw. Gusto kong habulin ang paglubog ng araw. Gusto ko tong pigilan at panatilihin sa sunset. Sunset na nakukuhaan ko ng lakas. Sunset na nag-uudyok sa aking lumaban sa buhay para muli ko siyang masilayan. Natatakot ako sa pagsapit ng gabi dahil alam kong
Kakainin lang din ako ng lungkot. Lulubog pababa, kasama mga bagay na gustong humila sa akin pailalim. Nakatitig lang ako sa araw na kaunting kempot na lang, ay tuluyan ng mawawala. It looked like a painting that came to life, with a mission to help me ease the burden that tries to pull me down. The sunset you added life to the scenery. I sobbed. If this picture is not life, then can someone tell me what it is? Pagka-uwi ko sa bahay, naghanda ako para sa hapunan. Di pa rin dumarating si Xander. Kati-text niya lang din na nasa bahay lang sila ni Bernie, nag-i-Xbox. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog iyon. Tumigil ako sa paghuhugas ng mga nagamit sa pagluluto at sinagot ko ang tawag. Oh, bungad ko nang sagutin ang tawag niya via FaceTime. Kamusta dyan? Tanong niya at kitang nilapag ang cellphone sa may lamesa at pinaharap sa kanya. Umupo ito sa dulo ng kama at hinubad ang sapatos. Okay lang, wala rito si Xander. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Nasaan siya? Kina Bernie, nagpaalam naman ng maayos yung bata at hihahatid naman raw siya pa uwi. Nakita kong tumayo siya sa kinauupuan at kinuhang muli ang phone. Patalikod naman itong bumagsak sa kama. Kararating ko lang. Miss ko na kayo. Aniya at nilapit sa tengang cellphone kaya't kalahating mukha niya lang ang nakikita ko. Miss ka rin namin ni Xander. Hinarap niyang muli ang camera at sakop na ngayon ng buong screen ng kanyang mukha. Momo is a fine man. He's gorgeous and also has the qualities of a ramp model out there. His feature took from the American race. He's as tall as Gade. Pero hindi ko alam kung bakit kahit saang anggulo ay mas kaaya-aya si Gade para sa akin. Natawa ako nang makita ang pinagagawa ni Maddox. Pinaglalaroan niya lang naman ang sariling ilong. Pinagagalaw-galaw at pinalalaki tapos paliliitin ulit. I'll call again later, Rara. Magliligpit lang ako. Aniya at tumayo mula sa pagkakahiga. Nagpaalam din naman ako at pinatay ang tawag. Dahil hawak ko na rin naman ang cellphone, nag-check na ako ng SOCMED. There, I saw pictures of kayaking, banana boating, and many water activities. Ito na lang gagawin namin ni Xander bukas. Chapter 12, Beauty of Moon. Mom, relax! Aniya at natatawang lumingon sa akin. Sa harap siya nakaupo at ako naman sa likod. Sa likod ko ay tatlo ring foreigner. Naiinom ko ng tubig dagat sa kakasigaw at buka ng bibig. Natatawa naman ako kapag mas malakas na tubig ang humahampas sa mukha namin, lalo na kay Alexander dahil kaharap niyang dagat. Nagbabanana boating kami ng anak ko at kakaumpisa lang sa paghilang speedboat sa banana boat na sinasakyan namin. Pagpapakasaya ko at itinaas ang dalawang kamay, sabay iwinawagayway iyon sa hangin. Sunod ang matitining na sigaw at tawanan ng mga foreigner na kasama namin sa banana. Hold on, ma'am! Sigaw ng anak ko. Natatawa nang bumitaw ako. Tawa na may takot ang isinigaw namin nang biglang bumilis ang paghila ng speedboat sa banana namin. Mas sinigpitan ko ang kapit sa aking anak. Halos nakayuko na rin ako at nagtatago sa tangkad niya upang hindi masyadong mabasa ng tubig. Malakas akong sumigaw nang nakabitaw at nahulog ako sa biglaang pagliko ng banana boat. May kalaliman na part ng dagat iyon pero may life vest kaming suot. Naihilamos ko ang kamay sa aking muka nang mapuno ito ng talsik na tubig. All of us fell down. Well, except for my son na malakas ang kapit. Gaya noong pinagbubuntis ko pa. That's my son! Deklara ko at lumingon sa tatlong foreigner na kasama namin. Malapad ang ngiti ko ng pinagmamalaking aking anak. Tinuro ko ang banana boat at paulit-ulit na sinambit na anak ko siya. They cheered and mumbled things on how exciting the ride was. Sinubukan kong tapunan ng tubig ang anak, ngunit hindi umabot dahil nanatili siyang nakaupo at intak na intak ang suot na shades. Nilingon niya ako ulit at tinatawanan. Nag-thumbs up siya nang tuluyang tumigil ang boat.
Umahon kami sa tubig at agad na ibinalik sa rent station ang life vest na ginamit. Pagkatapos ng 3 activities, nakaramdam kami ng gutom at agad na tumungo sa paborito naming kainan. As usual, seafood ang order namin. After a long day, the whole night was spent sleeping. Pagod at bagsak ang katawan sa kama. Bernie sleep over with us. Sa bahay lang din kami the next day. The remaining days were spent in food hall. Ang sikat na kainan sa 3 station ay pinuntahan namin. For our last night in Bora, we decided to stay on the shore and join the night activities in some resort. It was fun and thrilling. Malalim na ang gabi at naisipan naming maupo sa sapin na nilagay sa lilim ng mga niyog. Tiningala namin ni Xander ang langit na puno ng kumukuti-kutitap na bituin at hitik sa liwanag na buwan. May plano na akong mag-resign sa MC pagbalik natin sa Manila, anak. Panimula ko at nilipat ang ngiti sa kanya. Mabilis na nagsampok ang kilay niya at takang tumingin sa gawi ko. Why, ma'am? Did something wrong happen? Wala naman. Napabuntong hininga ko. I just feel so toxic sa loob ng opisina. Ani ko at binalik ang tingin sa buwan. Gaano kalala ang toxicity? Not that bad, son. No worries. Just a misunderstanding between me and the CEO. Paliwanag ko na lalong nagpakunot sa mukha niya. Ma'am, can I ask a favor? The table flipped at ako naman ngayon ang takang tumingin sa anak. This will be my first time na mag-request. Sana, i-consider mo, ma'am. What is it? You don't even have to ask. Just tell me and I'll do it right away. Agad kong hinaplos ang pisngi ng anak. Pwede ho bang huwag ka munang mag-resign sa MC? Can you stay longer? I mean, you can quit if it's really that bad. But if it's just a light argument, can you stay longer? Umawang ang labi ko sa request ng anak. I actually don't know what to say. May gusto ka bang mangyari, anak? You can tell me nang magawa natin ng walang paligoy-ligoy. Nothing, Mom. I just want you to stay longer at least for the whole year. Pero pag worse na talaga, leave with no doubts, no turns, and no buts. That's all, Mom. Paliwanag niya at binalik ang tingin sa kalangitan. Ngayon lang ako magre-request, so I hope you'll give it a chance. It's true that Alexander never asked about his whims and craves. Naghihintay lang siya sa mabigay ko. Never siyang nagreklamo. Never siyang nagdemand at lahat ng sasabihin ko ay sinusunod niya. Sinasabi niyang gusto at suhestyon kapag tinatanong ko. Pero kapag hindi ako pumayag, okay lang sa kanya. Mother knows best, ika nga niya. Naiintindihan niya raw. Lagi ko siyang kinakamusta at taos-puso akong nakikinig tuwing sumasagot siya. I've always asked for his opinion since he matter and his voice matters. Napaluha ako nang ma-realize kung gaano kabait at masunuring bata ang anak ko. Baka ako pa ang makonsensya pag hindi binigay ang gusto niya. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit at humagulgol ng iyak sa kanyang balikat. Okay, baby. Mommy will stay in that company.